lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng 1 oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng 1 oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. So as usual, kinukumusta ko po ang ating mga kalagayan. Kumusta na po tayong lahat? Naku, naway nasa mabuti tayong kalagayan, ligtas sa anumang problema at mga sakuna o kung anong paman. Basta nawa okay tayong lahat, healthy, happy, at malayo sa anumang mga problema sa buhay. Wow! Pebrero na po, February na, love is in the air. Sabi nga nila, di ba, ang daming happenings ngayon kapag February, no? Ito yung sinasabi nilang month of hearts, no? Valentine's Day, Valentine's month, no? Heart month kung tawagin nila. February 14 yan ang Valentine's Day. Tapos ang February, alam natin, ay 28 days lang. Except kapag dumadating ang leap year, nagiging 29 days yan. No? Yung mga sabi nila, pag Pebrero daw, kulang-kulang ang mga isip. Pero I beg to disagree. Kagaya ng sinabi ko last week, ang dalawa kong apo ay parehong Pebrero 12 at Pebrero 13, 12 and 13. Yung panganay at yung bunso kong apo. Ay nako, napakatatalinong mga bata. Kaya I beg to disagree. Hindi ako talaga papayag na sila kulang-kulang dahil hindi. Punong-puno sila, buong-buo. At hindi totoo yun na kapag ikay Pebrero pinanganak ikay kulang. Mali yun. Hindi totoo yun. Sabi nga nung iba, kapag pinanganak ka ng February 29, yung araw na yun na ba? Di every 4 years ka lang pala magbe-birthday. Actually, pag ganong February 29 ka, the following year, ang birthday mo is March 1st. Pero kung pipiliin mong maging talagang February 29 ang gusto mo, di every 4 years ka magbe-birthday, every leap year, doon ka magdidiwang ng iyong kaarawan. Okay lang yun, choice mo yun. Imagine, kung 1972 ka pinanganak, bali noong 2024, noong ka palang magiging 13 years old. Ala, kung nag-asawa ka pala nung year 2000 at nagkaanak ka the following year, 2001, di hamak na mas matanda pa yung anak mo sa'yo. Ay, nako.
Ang gulo, no? Tama na yan, March 1 ka na lang mag-birthday or it's either February 28, no? Ay nako, katawa lang. At February 14, syempre araw ng mga puso o Valentine's Day. Araw daw ng mga magsing-irog, ng mga mag-boyfriend. Naku, kikita na naman ng mga hotel, motel, nako. Pati yung mga restaurant. Wow! Alam nyo, napakaraming mga mga gimmick ng mga restaurant, di ba? Restaurant, maski mga malls, no? Maraming mga gimmick kapag magpapasko. Talaga namang, magpapasko, I'm sorry, Valentine's Day. Marami ding mga show na nangyayari, no? Kabi-kabilang mga concert kung saan-saan. Actually, yung Jeremiah, meron silang concert sa Virginia, USA, sa February 14, no? Saya-saya, no? Meron silang concert doon. So sa mga taga Virginia, panoorin po ninyo ang Jeremiah. Siyempre kasama doon yung anak ko, si Simon Soler. Tapos, next week pala, February 14 na, Valentine's Day na. I'm so excited. Ano kaya bibigay sa akin na asawa ko? Mag-iisip ako. February 15, I'm sorry, February 17 naman, the following, Tuesday, ay Chinese New Year. Ang taon ng mga kabayo, Year of the Horse, pinagdiriwang ito ng mga Chinese, ng mga Chinese sa buong mundo. At maging tayo din mga Pilipino, dahil marami tayong kaibigang mga Chinoy, ng mga Filipino-Chinese. Nako, sigurado ako masaya nito sa 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 Binondo, sa Chinatown. Ang daming mga may mga fireworks, merong mga may dragon dance din to for sure. For sure may mga dragon dance din to. Pagkatapos nun, the following day, yung New Year Day nila, February 18, na-tiyempo naman na Ash Wednesday. Ito yung nagmamarka ng abo dito sa noo, no? Tuwing Ash Wednesday yan. Ang ibig sabihin yan, ito yung yung signal o hudyat ng unang araw ng pagpasok ng Lenten season. Ibig sabihin, malapit na pong magmahal na araw. Kaya ang pagpapahid ng abo sa noo ay tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan at mga pagluluksa. February 25 naman, ano kaya ang plano ngayong February 25? No, meron bang happenings ngayon sa EDSA Revolution dahil 40 years na po. 40 years na natin ginugunita ang makasaysayang revolusyon na to. Naku, naalala ko nung araw, nung 1986 yan, yung bahay kasi namin nasa may EDSA. Pag dumadaan yung tangke, naku, talaga namang dumadagundong yung bahay namin. Panendasal ko na baka mamaya, naku, wag naman po sana, sa awa naman po ng Diyos, hindi naman talaga nagkaroon ng barilan dahil nga, ang mga kabataan noon, mga madre, mga pare, mga taong sumuporta, binigyan nila ng mga bulaklak ang mga sundalo. Kaya naman hindi na nila nagawang lumaban pa. Pinanood na lang nila yung mga bata na sa kanila. Napakasaya nung na yun. Yung EDSA Revolution, which is so peaceful. Napakamapayapa po. Kaya ito ipinagdiriwang natin o ginugunita, hindi pinagdiriwang kundi ginugunita natin ang makasaysayang revolusyon na ito. Alam niyo nung after that revolution, nagpunta ako ng Japan. May nakausap ako na isa siyang Japanese, tuwan-tuwa siya kasi sabi niya nga, you should be proud, sabi sa akin. You should be proud because this is the first time to have a peaceful revolution. Nagrevolution kayo, mga tao, nakiisa at
naayos ang ano ninyo, ang napaalis ninyo ang gusto niyo paalisin, no? So you should be proud kasi ito ay hindi naging giyera, kumbaga isang peaceful revolution. Kaya nga po nanghihinayang ako kasi after that, akala ko matatahimik na, no? Pero marami pa yung mga discontented na tao. Kaya yun nga po yung dinadasal ko na sana po mag-ano tayo, magkaunawaan, magbigayan, magkapatawaran. Hindi dapat maiinit ang ulo, hindi dapat galit, kundi pagmamahal ang dapat nating ibigay sa isa't isa. Kahit ano pang hidwaan ninyo, nadadaan sa maayos na usapan. Kasi learn how to listen. No? Matuto tayong makinig. Kasi kung hindi ka makikinig at gusto mong ikaw lang ang pinapakinggan, walang mangyayari. Dapat matuto tayong makinig. We have to learn how to listen. Tapos, kapag tayo nakinig na, saka natin paglimi-limiin kung ang tama, anong mali. No? Para malaman natin kung tayo ba ay nagkamali o tama sila o ano bang may papayo natin. Give advice. Hindi, do not dictate. Iba kasi yung nagdidikta sa nagbibigay ng payo. Kaya, payuhan natin. Kung meron tayong naiisip na magandang bagay na alam nating makabubuti, sabihin natin ng maayos. Hindi yung mandatory. Huwag mong manduhan. Huwag mong anuhan kasi mo lang, tawag nito, say it in a nice way, say it na hindi ka makasasakit ng iyong kapwa. Ay nako. Pero alam nyo, sa totoo lang, marami namang after nung EDSA revolution natin, revolution din sa Korea, di ba? Pero hindi kasing successful nung nangyari sa atin dito sa Pilipinas. No, maraming mga gumagaya sa atin, pero tayo lang talaga yung naging successful. And aside from that, ang nakakapikon lang, ilang beses na ba natin ginagawa yung EDSA revolution na yan? Pagkatapos balik na naman tayo sa dati, ganun pa rin, no? Kasi nga dapat nagkakaunawaan na, nagbibigayan, at kapag nalaman natin itong taong to corrupt, tanggalin na kaagad. Huwag na natin anuhin yan, Diyos ko. Sa totoo lang nakakapanghina. Kasi nagpapayaman ang mga ito at ang mga tao naghihirap na nga, nilulugmok pa sa baha. Ayoko na. I don't want to say it anymore. Anyway, sige, smile na lang tayo. Tawanan natin ang lahat ng problema. Let's smile and thank the Lord for everything that's happening, no? At saka iwasan na po natin yung mga siraan at yung mga pangungutya. Lalo na dito sa social media, nako Diyos ko, ang mga pag nag-comment, akala mo wagas, no? Akala mo magagaling na tao. Sige na lang, hayaan na lang natin. Huwag na tayong patola. Yung ibig sabihin ng patola, huwag na natin patulan, okay? Tanggapin natin ang tama, yung alam natin pangit, itapon na lang yan. Huwag nang pansinin. Siya, basahin na nga muna natin ang ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Arturo Umali po ang pangalan ko. 50 years old, byudo. Maaga po akong nabiyudo, wala kaming anak ng asawa ko, pero simula nang mamatay siya, nawala na po ako ng interes na manligaw at muling mag-asawa. Kusinero po ako sa isang restaurant sa Makati. Nag-ipon po ako at nagsipag ng husto. Inabot din po ako ng 5 taon bago ako nakapagpatayo ng isang munting restaurant dito sa Tagaytay City. Ako rin po ang nagluluto dito. Kaso hindi alam ng mga trabahador ko na ako ang may-ari ng restaurant. Tuwing sweldo nila, dinadaan ko sa ATM nila ang sweldo. At tangi si Aling Belen ang nakakaalam na ako ang may-ari ng restaurant na yon.
Si Aling Belen kasi ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng gastusin at pangangailangan sa restaurant ko. Siya rin ang tumatayong kahera sa restaurant. Sa totoo lang, Ate Raquel, ewan ko ba, takot akong magmahal. Natakot ako na baka pera lang ang habol sa akin ng mga babae. At baka pati ang pinaghirapan ko mawala dahil sa panloloko sa akin. Ewan ko ba, Ate Raquel? Praning siguro ako dahil takot akong magtiwala. Hanggang sa nakilala ko si Riza. 35 years old na po siya. Isa siyang masahista sa tapat ng restaurant ko. Nakilala ko siya nang minsang may nambastos sa kanya sa harap ng restaurant. Tiyempong palabas ako ng restaurant at nakita ko ang pambabastos na yun sa kanya. Kaya't agad ko siyang ipinagtanggol. Tiyempo naman naglabasan din ng mga waiter ko, kaya kumaripas ng takbo ang bastos na lalaking yon. At nagpasalamat naman si Riza sa amin. Yun po, Ate Raquel, ang umpisa ng madalas namin pagkikita at pag-uusap ni Riza. Nabighani ako sa kabaitan niya. Nalaman ko rin na mayroon pala siyang 3 anak. Si Riza ay byuda rin. Pero masipag at mapagmahal siya sa pamilya niya. Hindi alam ni Riza na ako ang may-ari ng restaurant. Nagpakilala kasi akong si Arturo lamang, isang hamak na cook doon sa restaurant na yon. Niligawan ko siya at makalipas naman po ang 2 buwan, sinagot niya ako. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang magtrabaho sa massage parlor na yon. Sabi ko sa kanya, dito na lamang siya sa restaurant magtrabaho bilang food server. Sabi ko, kakausapin ko yung manager para matanggap siya. Pumayag naman siya, Ate Raquel, kaya ang ginawa ko, kinausap ko si Aling Belen para tanggapin si Riza bilang servidora. Tumagal ang relasyon namin, Ate Raquel, ng ilang buwan. Mahal na mahal ko si Riza, pero nandun pa rin yung aking pagdududa. Kaya isang araw, naisipan ko na gawin ng pinakamatinding pagsubok, Ate Raquel. Pumunta ako sa bahay ni Riza, nagulo-gulo ang aking buhok, punit-punit ang damit at nagdadrama ako, umiyak ako. Sabi ko, Riza, tinanggal ako sa trabaho. Iyon is pagsisinungaling ko lamang yun. Wala na akong pera. May sakit pa ako. Wala na akong matutuluyan. Pwede ba makituloy muna ako dito sa inyo? Kinabahan ako, Ate Raquel, sa totoo lang. Kasi maliit lang ang bahay ni Riza. Siksika na sila ng 3 niyang anak. At siguradong alam ko, natatanggihan niya ako dahil pabigat lang ako. Pero nagulat ako kasi sagot ni Riza, nakangiti, sabi niya, ano ka ba naman, Arturo? Hindi kita iiwan sa ere. Hati-hati kami ng mga bata sa pagkain. Basta kasama ka namin, pamilya tayo. Pinatuloy ako ni Riza, Ate Raquel. Sa loob ng 1 linggo, nakita ko kung gaano kahirap ang buhay nila. Tuyo at itlog lamang ang ulam nila, pero lagi inuuna ni Riza na pakainin ang mga anak niya at ako bago ang sarili niya. Doon naman sa restaurant ko, nagkakagulo dahil nga nawala ang cook. Ang tanging nakakaalam ng totoo ay si Aling Belen na pinagkakatiwalaan ko. Isang araw lihim kong tinawagan si Aling Belen. Sabi ko, "O Aling Belen, kumusta na yung restaurant? Nakakaagapay ba sa bagong kusinero natin?" Medyo baka sumagot si Aling Belen. Sabi niya, "Okay lang po. Kaya lang siyempre iba pa rin yung luto ninyo. Medyo nga po nagtataka yung ibang customer natin kasi parang may nabago daw po sa lasa ng mga pagkain dito sa restaurant." Sabi ko naman kay Aling Belen, "Ay, huwag ko kayong mag-alala. Uuwi na ako bukas. Napatunayan ko ng mahal ako ni Riza. Handa siyang maghirap para sa akin." Kaso biglang naging seryoso si Aling Belen. Sabi niya sa telepono, "Sir,
may hindi po kayo alam. Sabi ko, anong hindi ko alam? Sabi niya, kasi po sir, pumunta dito si Miss Risa kahapon. Kinausap po ako, nagmamakaawa. Ha? Nagmamakaawa? Para saan? Humihingi ba siya ng pera? Yun yung kaba ko, ate. Ito na ba yung katotohanan kinatatakutan ko? Pero sabi ni Aling Belen, hindi po sir. Nagmamakaawa po siya na kung pwede, tanggapin daw po ulit kayo sa trabaho. Sabi niya, kahit daw yung sahod niya ang bawasan. O kahit siya na lamang ang tanggalin. Basta ibalik lang daw kayo sa trabaho dahil kailangan nyo ng perang pampagamot. Ibinenta pa nga niya yung kaisa-isa niyang singsing na pamana ng nanay niya para lang may maipambayad sa gamot niyo. Nagulat ako, Ate Raquel. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang singsing na yun kasi, yun ang pinakaiingatan ni Risa. Isinakripisyo niya yun para sa isang kusinero na walang maibibigay sa kanya. Ang ginawa ko, Ate Raquel, umuwi ako sa bahay ni Risa ng gabing yon. Naabutan kong naghahati-hati sa isang pirasong isda ang 3 anak ni Risa habang si Risa ay kumakain na lang ng kanin na may sabaw na tubig. Uy, Arturo, ikaw pala, halika, kain na, kain na. Na masayang bati ni Risa sa akin. Alam mo, may nabili akong gamot para sa ubo mo. Sa puntong yun, hindi ko na po napigilan na sarili ko, ate. Humarap ako o lumuhod ako sa harap ni Risa at umiyak. Sabi ko sa kanya, patawarin mo ko, Risa. Nagulat siya, sabi niya, patawarin, bakit? Anong ginawa mo sa akin? Sa puntong ito, dumating naman po si Aling Belen at may dala-dala po siyang mga pagkain. Nagulat po si Risa, sabi niya, ang daming pagkain to, galing ba sa restaurant to? Binigay mo ba, niluto mo o ano, saan galing to, inutang mo ba to? Tapos hinawakan ko ang kamay ni Risa. Sabi ko sa kanya, Risa, I'm sorry, patawarin mo ko. Yung restaurant kasi na pinagtatrabahuan natin, ako ang may-ari. At tinagyo ko yun para hanapin ang babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Pero higit pa doon ang nahanap ko. Dahil nahanap ko ang isang ina na handang ibigay ang lahat para sa mahal niya. At inilabas ko po ang singsing ni Risa. Tinubos ko po yun kanina at isinuot ko ito pabalik sa daliri niya. Kasabay na isang wedding ring na binili ko at sabay sabing, Risa, will you marry me? At sa mga anak mo, simula ngayon ako na ang tatay ninyo. Hindi na kayo magugutom kailanman. Naku, kahit na araw-araw doon tayo sa restaurant kumain. Nagkatawanan po kami, Ate Raquel. At makalipas po ang 1 buwan, nagpakasal kami ni Risa at lumipat sa aking bahay. Ang mga anak ni Risa ay tinuring kong parang sariling mga anak ko na rin. Hindi naman ako nagsisi dahil masipag mag-aral ng mga bata, Ate Raquel, at napakamagagalang na bata. At si Risa, tanging sa bahay na lamang siya at kami na ng mga anak niya ang kanyang pinagsisilbihan at inaasikaso. Mabait at ulirang asawa si Risa at tama ang naging pasya ko na siya ang makasama ko sa habang buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Arturo Umali. Arturo, balikan ka namin makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na
na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips para maiwasan ang pahirapan na pagpapainom ng gamot sa iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Ayon sa everydayhealth.com, bigyan ng kontrol ang iyong anak sa kanyang iinuming gamot.
Ipaliwanag sa kanya kung para saan ito at kung maaari ay papiliin siya ng flavor na kanyang magugustuhan. Kasali rin dyan ang klase ng gamot na pwede niyang subukan. Maaari kasi itong capsule, liquid, powder, chewable tablets, or gummies. Bukod pa riyan, pwede rin itong ihalo sa paboritong pagkain ng iyong chikiting para hindi niya ito mapansin. Turuan siya kung paano ito malunok. Pwede itong simulan sa pamamagitan ng maliliit na candy. At panghuli, magkaroon ng tinatawag na positive reinforcement o yun bang parang reward tuwing umiinom siya ng gamot o vitamins hanggang sa tuluyan siyang masanay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa kahandaang damayan ng isa't isa sa oras ng kahirapan. Masarap pagmahal ng taong mayaman, pero mas masarap pagmahal ng taong handang samahan ka kahit sa oras ng kawalan. At yun nga po ang napatunayan ni Arturo. Bagamat sinubok niya ang pagkatao ni Risa, napatunayan niya na hindi salapi o anumang karangyaan sa buhay ang hangad ni Risa, kundi ang matulungan siya nito. At masasabi ko na yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagsulat mo, Arturo Umali ng Tagaytay City. Sige, batiin po natin ang ating mga kaibigan ha. Unang-una na si Baby Rios, si Miss Leia Jones, Gisette Prospero, Luvi Jimenez, Alma Medrano, at Betsy Obal. Hello din kina Maria Cristina Huarte Andrade, kay Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laoay Sr., Firmamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Derman, James Anthony Neal, Lulu Harabes, Tapleras, Edelberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt Vigulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Ulalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaja, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba, ito makinig kayo, importante ito. Ang sakit sa bato o kidney disease ay isang kondisyon kung saan hindi mabuti ang kalagayan ng mga bato. Ito yung hirap sa pag-iisip. Ang karamdamang ito ay dulot ng maalat na pagkain, mataas na blood pressure o diabetes. Kaya naman mahalaga ang regular na check-up at pakikipag-usap sa inyong doktor upang maagapan ang sakit sa bato. Bukod pa rito, mahalaga pa rin magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol dito sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa kondisyong ito. Mas magiging handa tayo sa mga hakbang na dapat nating gawin para pahalagahan o pangalagaan ang kalusugan ng ating mga bato. Ilan sa mga senyales na ikaw ay may sakit sa bato ay ang pananakit ng sa tagiliran o likod, pangangati o pangangawit, kayumangging kulay ng ihi, lagnat, pamamaga sa mga binti at kamay o yung tinatawag na edema, at paninikip ng dibdib. Ngunit ang mga sintomas na ito ay maaaring magkakaiba. Depende sa sanhi ng inyong sakit sa bato. Kung ikaw ay nakararanas ng anumang sintomas na ito, sumangguni ka kaagad sa doktor upang masuri at matukoy ang tamang diagnosis at lunas para sa iyong kalagayan. Next week po tatalakayin natin ang iba pang sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato o kidney stone. Magbabalik po tayo makalipas ng ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa loob ng 86, Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkaing pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Imelda Ortega ng Angeles City. Your friends are one of your greatest blessings. Take time to spend time with them. Nurture them. Friends enrich your life immeasurably. They make good times better and hard times easier. Be good to your friends and love them well. Totoo naman, di ba? Pag meron tayong mga kaibigan, hindi naman lahat, pero pag meron tayong kaibigan, ito parang biyaya sa atin, greatest blessings for us. Kaya dapat may time din tayo to spend time with them, no? Makasama natin ang ating mga kaibigan, na nurture yung ating relationship. Kasi nabibigyan na tayo ng kagandahan ang mga kaibigan. Minsan, di ba, hindi natin masabi sa mga kaanak natin, nasasabi natin sa mga kaibigan natin. At kapag masasaya kayo pag magkakasama kayo, di ba, yung kung ano man ang bigat ng problema mo, lagi sila nakadamay sa'yo. Kaya nga meron tayong tinatawag na BFF, Best Friends Forever. Ako napakarami kong BFF kasi talaga namang mababait ang mga kaibigan ko. Ang dami niyan. Pag inisa-isa ko, mauubos ang oras natin. But
Your friends are one of your greatest blessings. Take time to spend time with them, nurture them. Friends enrich your life immeasurably. They make good times better and hard times easier. Be good to your friends and love them well. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Imelda Ortega ng Angeles City. At this point in time, gusto kong batiin ng mga kaibigan natin, sina Don and Cecilia Pestrana ng Roseville, California. Si Aris Pose, si Miss Gemma Franco, naku, at ang kanyang asawang si Mitch Smith, no? Napakabait itong mag-asawang to. Kumusta na kayong dalawa, ha? O, malapit na yung show ninyo, di ba? Ito bang, magsishow na kayo, no? Sa 12, if I'm not mistaken. But anyway, good luck sa show ninyo, no? And hello din kay Miss Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, sa kanyang mother na si Lucy Sagon ng Navota City. At happy listening din sa aking mga kaibigan, sina Tina Salcedo ng Bacoor City, kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California, and maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. And of course, advance happy birthday sa aking mga apo. Unang-una yung bunso muna, si Amanda na ilan taon na si Amanda? 4 years old na. Oh my God! Patataon na siya sa February 12. Happy birthday, apo. Naku, I miss you so much. At ang aking panganay na apo na si Danessa sa February 13 naman. Naku, alam mo ang ang wish ko sa inyo, lalo na sa iyo, Danessa, may all your dreams come true. Alam ko ang nasa puso mo, anak, at alam kong kakasihan ka ng Panginoong Diyos. Ibibigay niya sa iyo ang iyong mga kahilingan. So happy birthday, Danessa and Amanda, and always remember, Mamu and Papu loves you very much, okay? We are just here for you, mga apo. Love you. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Edwin Gaston po ang aking pangalan. Noong nabubuhay pa si Mama, walang pagsidlan ng kaligayahan sa aming bahay. Madalas kaming kainggitan ng aming mga kapitbahay dahil masaya kami at kontento sa buhay. Maganda ang trabaho ni Tatay. 50 years old na po si Mama nang magbuntis siya kay Bunso. Sabi nga, menopause baby daw si Paz. At dahil bunso, lahat ng attention syempre nasa kanya. Pero Ate Raquel, si Paz ay may kakaibang itsura kesa sa aming magkakapatid. Maliit siya, payat na parang malnourished. Sabi ng iba parang si Paz ay para daw may dalang kamalasan sa buhay. Hindi naman po namin binigyan pansin yon dahil siyempre, kadugo namin si Paz, kapatid namin siya, at mahal na mahal namin ang aming kapatid, lalo na si Mama. Tuwing may magsasabi sa kanya na natatakot sila kay Paz dahil baka may kakaibang sakit itong nakakahawa, agad silang inaaway ni Mama. Lagi pong ipinagtatanggol ni Mama si Paz, pati si Papa ay malayo po ang loob sa aming bunso. Pero laging to the rescue si Mama tuwing mapupuna ni Papa si Paz. Wala nang nagawa si Papa, hindi na lamang niya pinapansin si Bunso, hanggang sa mag-aral na nga si Paz. Tampulan siya ng tukso sa mga eskwelahan, alam niyo naman, maraming mga bully, mga kamag-aral niya. Kaya nagpa siya si Mama na para wag nang mabully, mag-homeschool na lang siya o home study. Taong 2021 po, nang dapuan ng COVID si Mama at ito po ang dahilan kaya siya namatay. Simula noon, ang dating masayang pamilya namin ay biglang nagbago. Iyak lang iyak po si Paz dahil sa pagkamatay ni Mama. Alam niyang si Mama lang at ako ang nagmamahal at nakakaintindi sa kanya. Noong una ay sagana kami sa pagkain. Lahat ng mayroong parte-parte. Nagkakagulo at nag-aagawan tuwing may
inuuwing pagkain si Papa galing sa kanyang trabaho. Pero simula po nang mamatay si Mama, ni plastic wala na pong pasalubong para sa amin. Kaya labis ang pagtataka namin kay Papa sa malaking pagbabago nito. Minsan, sinamahan ko si Paz sa tabi ng puntod ni Mama. Naalala namin ang dating mga maliligayang araw sa piling ni Mama, kasabay ng pagpatak ng aming mga luha at pagbuhos ng malakas na ulan. At doon mas lalo naming naramdaman ang aming pangungulila kay Mama. Sa aming pag-uwi, basang-basa siyempre kami ng ulan. Nakita namin si Papa na walang kibo, na hindi kami pinansin. Hindi na namin siya kinibo dahil alam namin na hanggang ngayon ay masakit pa rin sa kanyang kalooban ang pagkamatay ni Mama. Kinagabihan, kinausap ko si Paz. Sabi ko, "Bunso, bukas aalis ako ha. Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan kong kumilos para mabuhay tayo. Mukhang matatagalan pa kasi bago magliwanag ang isipan ni Papa." Tumango lamang si Paz. Sa pagsikat ng umaga, hindi alam ni Paz na talagang nagbago na ang buong buhay namin. Madaling araw pa lamang nang umalis ako ng bahay. Si Paz naman, Ate Raquel, ay maaga ring nagising dahil sa ingay na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kaya bumangon siya sa kanyang higaan at nakita niya na nag-aaway ang dalawa naming kapatid. Nag-aagawan sila sa isang tinapay na mayroong palaman at ang isa ay wala. Tiningnan niya na lamang ito habang napahinto sa pag-aaway ang dalawa namin magkapatid kasi pumasok na lang si Paz sa kanyang kwarto. Matapos marinig ang ingay ng nag-aaway na dalawa naming kapatid ay mayroon pang ingay naman na nanggagaling sa bandang likod ng aming bahay. Tiningnan yun ni Paz na galing sa aming kapitbahay na ang kaaway ay ang aming tatay na lasing. Nung araw na yon ang unang simula ng kanyang umaga, ang unang araw na nagbago na ang lahat sa paligid niya. Makalipas ang ilang araw ay iyon at iyon pa rin ang laging naririnig niya sa araw-araw. Nakakita naman ako ng trabaho, Ate Raquel, pero stay in. Sa panaderia sa palengke ang trabaho ko. Nagpaalam po ako kay Paz. Sabi niya, "Kuya, sama na lang ko sa trabaho mo. Ayoko mayaman dito. Lagi na lang nag-aaway sina Ate Marie at Kuya Eddie. Si Papa naman laging lasing at lagi nakikipag-away sa kapitbahay. Wala na rin makain dito sa atin. Hindi na kasi bumibili si Papa ng pagkain natin eh. Sige na, Kuya Edwin. Sama mo na ako." Sagot ko naman, "Ay, wala ka matutulugan doon at saka tuwing Sabado at Linggo, uuwi naman ako." "O ito yung tinapay ha, para sa'yo yan. May palaman pa rin akong binili. Para kapag nagugutom ka at walang makain sa kusina, ito ang kainin mo ha. Binigyan ko na rin sina Marie at Eddie, kaya huwag ka nang mag-alala sa kanila ha." At pumayag naman po si Paz. Isang linggo na hindi ako nakauwi. Hindi ko alam na nilalagnat pala si Paz. Nasabi naman ni Paz kina Marie at Eddie pero hindi nila pinansin si Paz. Ang sabi, lagnat laki lang daw yun. Kaya naglakas ng loob si Bunso na kausapin si Papa namin na nasa kabilang kanto at nakikipag-inuman. Sa halip na bigyan ng pera ni Papa para pambili ng gamot, sinipa at pinagsisigawan pa si Paz at pinauwi ng bahay. At yun nga ang ginawa ng kawawa kong kapatid. Umuwi siya ng bahay, tinikis ang sakit ng kanyang nararamdaman. Wala akong kaalam-alam, Ate Raquel, sa mga nangyayari sa bahay, lalo na kay Bunso. Nagkataon kasing hindi ako makauwi dahil sa dami ng trabaho. Hindi man lamang ako pinuntahan ni Marie para ipaalam ang nangyayari kay Bunso.
Isang araw ding hindi lumabas ng kwarto si Paz. Dumating sa punto na di na siya makagalaw at hindi na siya kumakain. Hindi man lamang siya napagtuunan ng pansin ng dalawa naming kapatid at ng aming ama. Isang gabi, umuwi si Papa sa bahay na lasing at nagsisigaw at nagwawala. Pinilit ni Bunso na bumangon upang awatin si Papa kasi ayaw niya ng ingay o gulo. Labis ang galit ni Papa kaya sinuntok, sinipa at napatilapon bigla si Paz. Nakita siya ng mga kapatid namin ngunit wala silang magawa dahil sa takot na baka sila din ay magpagtuunan ng galit ni Papa. Pag-uwi ko sa bahay, nagulat na lang ako dahil nakita ko si Paz sa kama na hinang-hina. Puro pasa ang katawan at inaapoy ng lagnat. Agad kong binuhat ang aking kapatid at dinala sa ospital pero huli na eh. Dahil makalipas ang ilang oras, agad na namatay si Paz. Galit na galit ako kay Papa at Raquel at sa dalawa kong kapatid. Kung hindi nila pinabayaan si Bunso, sana buhay pa siya. Kung sana isinama ko na lamang si Paz sa trabaho ko, sana buhay pa ang kapatid ko. Labis ang pagsisisi ng mga kapatid ko at ni Papa dahil di nila nabigyan agad ng tulong si Paz na humingi ito ng tulong sa kanila. Ang tanging naririnig na sa bahay ay ang paghagulgol at pag-iyak at ang mga katagang patawad anak na galing kay Papa dahil napagtanto niya na mali siya sa mga nagawa niya. Ang pagkamatay ni Paz at Raquel, nabagong muli ang takbo ng buhay namin dahil muling nagtrabaho si Papa at muli kami nakapag-aral na tatlo. Huminto rin po ako sa pagtatrabaho sa bakery at tinulungan ko na lamang si Papa sa pag-asikaso ng aming bahay at dalawang kapatid. Kahit pa paano unti-unti nang naibalik ang saya sa aming bahay. Ate Raquel, hanggang dito na lamang po. Isa pong mapagpalang hapon sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Gumagalang, Edwin Gaston. Balikan ka namin, Edwin, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alam mo, Edwin, isa kang mabuting kapatid. Dahil kahit ano pa ang naging kapintasan ni Paz, minahal mo pa rin siya at inaruga. Hindi tulad ng dalawang mo pang kapatid na parang baliwala sa kanila si Paz. Nakakalungkot lang, nalulungkot ako sa nangyari sa kapatid mo, Edwin. Kababae pa naman niyang tao. Nakuha siyang pagmalupitan ng iyong ama. Ay sa bagay, mas mabuti na rin yung tahimik na siya nakasama ang mama mo. Sa isang banda, naging daan din ang kamatayan niya para munting manumbalik ang saya sa inyong tahanan. Salamat sa iyong pagsulat, Edwin Gaston. Ngayon po samahan niyo ako, magdasal po tayo.
Ama naming mapagpala, kami po ay lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa biyayang aming tinatamasa mula sa aming mga kababayan dito at sa ibang bansa. Almighty God, we lift up to you our country and government. Please grant us peace. Panginoong Diyos, the glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming mga pagkakasala, patawad po. Lord, humble us. Let us live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Lord, heal our land. Idinadasal din po namin na sana'y magkaroon na po ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Naway mapagbayaran nila ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Bahala na po kayo sa kanila, Lord. Dasal din po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng ating inang bayan. Ituro niyo po sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayang Pilipino. Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapangkanan naming mga Pinoy. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ay, tapos na po ang isang oras. Sana po magsama-sama tayo ulit next week sa susunod na Sabado, Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa lahat. Nawa po ay nakapagbigay aral ng mga liham na binasa namin sa araw na ito. Magkwento po kayo. Padala po ninyo dito sa Dear Ate Raquel ang inyong kasaysayan. At pwede rin po kayo magpadala ng food for thoughts sa atin dito po sa dearAteRaquel@gmail.com. Samahan niyo po ako sa susunod na linggo. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa mag-amang ito kay Eric Lucero at sa kanyang anak na si Andre Lucero. And of course, salamat din po sa ating mga tech na nandiyan na nakatabi sa atin. Sila Melvin Donato, Ray Taladro at Heath Del Moro. At syempre, sa RHTV naman, kay EJ Ayalde, kay Aljon Besumbre, kay Arnel Tatel at Mark Quebral. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa araw na to. Nawa po ay maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Totoo po yan. Kapag tayo nag-bless tayo o mayroon tayong tinulungan, tayo po ay mabe-bless ng Panginoon. Ang hangad ko po, kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisiping mag-iisa ka lang. Naririto ako at
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.